Yung bundok na yan yung bundok na indicator ng mga taga California dito na kapag umulan, may yelo, malamig, magkakaroon ng yelo yan. So, ngayong umaga, papunta tayo sa National Park, Joshua Tree National Park. So, along the way, nakakakita tayo ng maraming windmill. Siguro more than 300 windmill. Ang estimate ko ang aking nadaanan. So, makikita nyo yan. Nakabidyuhan yung California flag just to prove that I'm driving in California. So, malalaki yung windmill dyan. So, this is the entrada of the National Park of Joshua Tree na kung saan makikita nyo yung mga mountains of rocks, piles of mountains of rock left and right and in front of us. So magtataka ka na lang. So yan, pumunta kami sa pinakataas. Napaka-windy siya, napakalamig. Parang yan yung bird's eye view nila na makikita mo ang tatlong mountain ng California na magkakadugtong saan ay napakalamig at napakalakas ng hangin. Kaya nga yung area na yan, marami siyang wind because of the strength of the air, yung volume ng air, ang lakas talaga niya. So, dyan din yung mga pasyalan ng mga local at mga tourist, yung National Park. So, umakyat kami, umili kami ng maliit-liit na mountain, sinubukan namin umakyat para ma-experience namin yung pile of rocks na naging mountain siya, different shape, may bilog, may square, may pahaba, may pa-triangle. Yan. So yan, in front of us, napakadaming mga kala mo binuldoser na bato-bato, pero it's a mountain, it's a national park. Karamihan dito sa Amerika, ang pinapasyalan talaga ng mga local at mga turista ay mga national park nila. Kapag mayroong holidays and weekend, usually nandun pumupunta ang tao. So, na pagbawalan na rin kami, meron dyan mga tarantula, meron dyan mga spider. So, ingat lang daw, dala tubig, siyempre extreme heat pero malamig ang hangin. Parang yan yung parang pinaka desert dito sa California. So dyan sa National Park Joshua Tree, so, makikita nyo dyan parang disyerto talaga siya pero malamig siya. So naglakad-lakad lang kami at nakakapagod din akyatin yan. Then after that, yun lang naman makikita mo doon. Bumalik na kami. So yan, yung mga malalaking windmill. So dito sa Amerika, sa freeway nila, obligado ka na magpatakbo ng 110 to 120. That's the normal driving here in America. Hindi pa siya mabilis, yan yung normal. Kaya kung sanay ka sa expressway sa Pilipinas mag-drive ng 80-90, nako, masusuro ka dito sa freeway nila. Hindi ka pwedeng tumakbo ng 80-90 dito. Dapat ang pinakamaba minimum na takbo mo dito is 112, 60 miles per hour to 70. Pero kadalasan ang takbo talaga nila dito ay 80 to 90 miles per hour. 120, more than 120 kilometer per hour yan. Buti na lang medyo Santa Fe yung dala natin, medyo malaki at kahit paano stable siyang i-drive dito sa
freeway ng California. So, sasabihin naman ng kotse kapag may namamaril na highway patrol eh. So, driving just 60 to 70, pero talagang ang mga Amerikano 80 to 90 sila magmaneho. Napakabilis. So, that's it. Thanks for watching.